it's been a tradition during budget season, mga commissioners in full force, no, pumupunta talaga dito. So may I ask, where is Commissioner Lipana? Naka-medical leave pa rin si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit o COA simula pa noong August 1. Ito ang kinumpirma ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2026 budget ng ahensya. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng naturang COA Commissioner sa issue ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay matapos ituro si Lipana ng ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nag-facilitate umano ng 1.4 billion pesos na halaga ng budget insertions. Sa budget hearing, sinabi ni Cordoba na pinalawig pa ni Lipana ang kanyang pagliban hanggang October 30. He has been undergoing treatment po sa abroad for his sickness. Actually, medyo may oras na nga po na matagal na po siya nagpapagamot and sometimes po hindi po siya nakakapasok. Ito po medyo extended. And if mamarapatin po ng Honorable Chair po natin, we can submit po his medical certificate, but ano lang po siguro, ang treatment po siguro ito would be para sa inyo na lang po muna siguro. Binigyan din naman ni Senador Win Gatchalian ang kahalagahan ng COA sa paglaban sa korupsyon. Kaya nais matiyak ng mamabatas ang sapat na pondo, kagamitan at kakayahan ng ahensya laban sa katiwalian. Ito ay upang hindi na maulit ang mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Paliwanag ni Cordoba, nabawasan ng Department of Budget and Management o DBM ang bilang ng kanilang mga tauhan. Partikular ito sa Bulacan 1st District Engineer Office o DEO dahilan ng paglaganap ng korupsyon sa lalawigan, kung saan halos 1,000 posisyon na natanggal sa Bulacan DEO habang nasa 130 COA positions naman ang naalis sa Region 3. Ang aming pong napansin on our side would be kailangan po siguro namin ng tulong nyo would be lack of manpower. Like for example, ang pinag-usapan po dito is ang pinaka-epicenter po nitong nangyari nito is the 1st District Engineering Office of Bulacan. So when we check dun po sa ground, napansin po namin we only have 2 auditors in the 1st District Engineering Office of Bulacan. Yung pong team leader at saka kanyang assistant team leader. Ayon pa sa COA, sa 2 auditor na natira sa Bulacan, hinahawakan ng mga ito ay ang mga proyekto mula sa 11 munisipalidad at 3 syudad. Ilang reforma naman ang ginagawa ng komisyon upang labanan ng katiwalian sa pamahalaan. Ang isa pong aming reform na gagawin is all our employees will be asked to issue a declaration of conflict of interest. Kung ano pong kanilang economic interest at kung ito po ay may conflict sa kanilang trabaho bilang auditor. Ibinahagi naman ni COA Commissioner Douglas Malilin ang pagkakaroon ng geotagging sa lahat ng mga proyekto. As early as 2017 ho, si DPWH issued a department order requiring all projects ho to be geotagged. Ang ibig ho sabihin natin sa geotagging, nandito ho ang lokasyon, eksaktong lokasyon ho ng mga proyekto. Ang kakaibahan lang ho nito ay nakafocus lang po siya sa DPWH. Bunsod nito, sinabi ng COA na maglalabas sila ng circular upang obligahin ang lahat ng mga infrastructure project na i-geotagged. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.